Sinimula ng imbestigahan ng Senado ang nadiskobring kulto yan sa lalawigan ng Surigao del Norte na umunoy nagsasagawa ng mga pang-aabusong sexual sa pilitang pagpapakasal, forced labor sa mga batang babae at yung pagkakaroon daw umano ng private army. At dahil dyan, humarap na rin po ang mga biktima at maging ang mga leader na naturang grupo. Kunin natin ang live report, update po dyan sa ginagawang investigasyon ng Senado mula kay Mean Corbera. Mean, ano latest? Alex, pinatawa na ng contempt at nakakulong na ngayon sa Senado ang pinuno at mga lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Umabot ng 8 oras ang pagdinig ng Senado pero paulit-ulit nilang itinanggi na may kinalaman sila sa mga kaso ng pag-aabuso at maagang pagpapakasal sa mga menor de edad na miyembro ng organisasyon sa Barangay Kapihan o sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Tinuod na ang ekoray. Emosyonal na humarap sa pagdinig ng Senado ang ilan sa mga menor de edad na biktima ng rape, sexual abuse, child exploitation, trafficking, child marriage at iba pang kaso ng pang-aabuso ng umano'y pinuno ng kulto ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Sa joint hearing ng Senate Committee on Public Order at Women, Children and Family Relations, sinabi ng 15 anyos na si alias Jane na tumakas siya sa SBSI sa Sitio Kapihan dahil sa pilitan siyang ipinakasal at hindi siya pinag-aral. Kwento ni Jane, 14 anyos siya nang ipakasal siya sa isang 18 anyos na hindi niya kakilala. Ang proseso, papipilahin ng mga batang babae na may edad na 12 pataas at 18 sa mga lalaki at ang kanilang leader na si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila ang pipili ng mapapangasawa. Ni Anya. Magpares. Oh, magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Sa loob ng 3 araw matapos maipakasal, kailangan nilang makipagtalik sa napangasawa dahil kapag hindi nila ginawa, papatawan sila ng parusa. So after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorized ka ng kunin or rape yung yung wife mo kasi kasal naman kayo. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adyos. Bukod sa asawa, inoobliga sila na makipagtalik kay Senyor Aguila na kapag hindi pinayagan, dadalhin sa fax house, doon ikukulong at papatawan ng parusa tulad ng pagpadal ng baril na gawa sa kahoy. Pinagbawalan rin anya silang mag-aral habang nasa loob ng kapihan. Dili pwede na mo eskwela kay gibawal ni Senyor Aguila kay makasa ekonomi kay si gani kono nga Ginoo wa magay kono yung eskwela kami na bahinoong sumusunod niya. So bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senyor Aguila, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral Sila pa kaya? Oh. Ayon sa testigo na si Lovely, nasaksihan niya ang sapilitang pagpapakasal sa kanyang 12 anyos na kapatid. Pero nang tanggihan ito ang utos ng kanilang leader na makipagtalik, ipinatapon ito sa labas ng gate at pinarusahan. Tas nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yun ang ibinigay ni Senyor Aguila. Ibang lalaking ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senyor. Pinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag, pinapagalitan ni Janet at ni Rosalie Ahok. Na-ospital pa niya ito dahil nakunan. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Kaya po yung nangyari, inopen po yung gate. Lahat ng minors, napakarami po nila, ma'am. Pinagluluhod po sila. Luhod. Ang dami po nila, ma'am. Nagluhod po sila, tapos yung pong daan is lubak-lubak po, mabato po kasi hindi po simentado. Ang nangyari, ma'am, nabuntis yung kapatid ko. 2 beses po siya nang buntis, tapos nag-miscarriage po siya.
Nung pangalawang miscarriage po niya ay mantik na siyang mamatay. Ayon sa dating miyembro ng Elite Army ng SBSI na si Mark Berhel del Sano, totoo ang pahayag ng mga testigo. Sabi ni Helsano, kumalas siya sa kulto noong nakaraang taon dahil pati ang kanyang 12 anyos na kapatid ipinakasal ni Senyor Aguila. Itinuro nito si Senyor Aguila na pasimuno ng pagpapakasal kasabwat ang mga pinagkakatiwalaan nitong mga tauhan. Kasi kami yung seguridad noon, kaya saksi ako 12 pataas, ma'am. So kahit na hindi mo pumapayag yung minor, pilit na kinakasal kasi sugo ng Diyos. Kwento naman ni Renz, tumakas siya dahil 12 anyos na siya pero hindi pa rin siya marunong bumasa. Ikinukulungan niya sila sa kapihan at doon sinasanay para maging sundalo. Yatid Dutch. Sa barracks kasi daw nila is pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Kay wala may eskwela na. Karon bisag 12 yung edad, di pagyabog ko ibubusuhan. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Ayon pa sa ibang testigo, 6 na taong gulang pa lamang ang mga bata dinadala na sa kanilang barak sa kapihan. Itinanggi ni Kilario ang mga aligasyon at iginiit na walang pumipigil sa kanila para lumabas ng kapihan. Naghambog na sir. At Naghambog itong mga bata na ito, nagyayabang lang. Pero ayon kay Socorro Mayor Risa Timkang, 30% lang ng mga bata sa kapihan ang pinag-aral dahil binawalan ng mga bata na bumaba o lumabas ng sityo kapihan. Ang mga batang ito umano ang ginamit para makakuha naman ng ayuda mula sa gobyerno sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Po, Senator, sa Socorro talagang binawala nilang bumaba ang mga bata. At yung sa pag-aaral, no, massive during 2019, massive dropout of learners. Massive dropout. Dropout of learners from elementary high school. According to report to the DepEd, 800 plus yung learners na nag-drop out. Inungkat rin ng mga senador ang umano'y private army ng grupo kung saan miyembro ang 9 na dating pulis na nag-awol sa serbisyo matapos makita ang umano'y sako-sakong mga armas. Sabi ng NBI, 2 beses na nilang inimbitahan ang mga lider ng Socorro at hiniling na payagan silang ma-inspeksyon ang kanilang komunidad pero tumanggi ang grupo. Issue the subpoena to ask them if they will allow us to go there and conduct inspection and to assure us that we will not be harmed. That's what we like to ask them. If they appeared, and we wanted to ask them face to face. Nang tanungin ang mga lider ng Socorro, itinanggi ng mga ito ang aligasyon. Dahil dito, napilitan ang ilang senador na maghain ng motion para maipakontempt ang mga lider ng grupo. Kabilang sa pinatawan ng contempt, si Kilario, Mamerto Galanida, Karen Sanico at Janet Ahok. Alex, sa pagdinig kanina, kinumpirma ng DOJ na itinakda na ang initial hearing sa October 9. Kanina bago matapos ang pagdinig ay isinilbi na yung sabina sa mga lider nitong SBSI at pinaharap nga sila sa pagdinig na gagawin dito sa Metro Manila. Kabilang sa pinaharap itong si Senyor Aguila at ilan pang mga lider ng organisasyon. Plano naman ng Senado na magsagawa ng pagdinig o susunod na pagdinig sa munisipyo mismo ng Socorro para mas malapit daw kung saan target nilang magsagawa ng ocular inspection dun sa sinasabing komunidad kung saan kabilang itong mga miyembro ng SBSI. Sa pagdinig kanina sa huling investigasyon ng Senado, hindi kumbensido itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na kaya nitong pamunuan ni Senyor Aguila yung kanilang organisasyon dahil lumilitaw na siya ay second year high school, 22 years old at wala siyang kapasidad para pamunuan itong mahigit 5,000 miyembro ng kanyang organisasyon. Alex. Oo, kaya napansin ko may sa itsura pa lamang nitong si J. Renz, itong si Senyor Aguila, tila batang-bata pa. Ha? Pero nabanggit mo na nga na
iilan sa mga binanggit mo mga edad niya, hindi nakapagtapos. May mga magulang ba to? Siya ba ang founder mismo ng SBSI o galing niya sa kanyang mga magulang? Ang paliwanag niya, Alex, hindi niya ginusto yung pamunuan yung SBSI. Ang sabi niya kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ang founder ng SBSI na si Rosalinda Taruk, namatay na ito, Alex, ang pumili sa kanya para maging susunod na leader. Hindi niya daw ito ipinili at ginagalang daw ng kanilang mga miyembro yung pagpili sa kanya bilang sumunod na leader. Okay. Isa pa, Mean, tulad ng kanina na naitanong ko, tungkol doon sa mga magulang nitong mga biktima. Humarap pa rin ba sila dyan sa pagdinig? Hindi sila nakaharap sa pagdinig, Alex, dahil hindi sila napadalhan ng imbitasyon ng Senado. Kaya sabi ng mga senador, imbes na sila yung lumuwas dito at mamasahe gumastos pa para tumistig sa Senado, mga senador na ang pupunta dito doon sa Socorro para personal na alamin bakit pumayag itong mga magulang na ipakasal yung kanilang mga menor de edad na anak. Okay. Bukod kay Mayor, tinanong rin ba ang PNP local dun sa Socorro at the same time yung barangay, wala bang naihain na mga reklamo mula dun sa mga biktima? Nakapag-file na pala sila ng kaso noon pang 2019, lalo na dun sa kaso nung sinasabing private army at paggamit ng uniforme nitong mga pulis. Pero hindi nga umuusad yung kaso dahil pinapadalhan ng imbitasyon sa PINA itong miyembro at leader ng organisasyon pero hindi sila sumisipot sa mga pagdinig. Okay. Maraming salamat sa iyo, Mean Corbera. Mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.